Napansin ko na mukhang matakaw ka sa pera. Pag may nagpadala ng red envelope, agad mo talagang kinukuha. Sa bagay na ito, hindi ka talaga kasing bait ng biyenan ko. Kapag nagpadala ako ng red envelope kay biyenan ko, hindi talaga niya tinatanggap. Siya pa nga ang nag-aalala kung kulang ba kami sa pera panggastos. Regalo niya sa biyenan niya, isang bracelet na nagkakahalaga ng 40,000. 30,000 pa, Europe double trip na 10 araw. Hindi ba pera din iyon? Maligayang kaarawan. Ito ang bracelet na nagkakahalaga ng 40,000 at 30,000 para sa Europe double trip na 10 araw para sa selebrasyon mo ng birthday. Ako, bilang isang nanay, sa mismong araw ng birthday ko, nakakuha lang ng red envelope na 18 piso. Tela, sino ba ito? Ma, biro lang naman ang sinabi ko, hindi ko sinasadya. Hindi ka naman ganyan kakuripot. Ma, baka naman hindi mo ako ilalagay sa alanganin sa harap ng lahat. Saka, tama naman ang sinabi ko, di ba? Noong huling birthday ng biyenan ko, hindi naman siya tumanggap ng red envelope. Ang laki ng pamilya natin, sabay-sabay nagkakasama. Ang saya-saya kaya. Mahal, isipin mo dumating pa ang mama mo dito sa bahay para alagaan ka habang buntis ka, nag-anak ka, tapos masasabi mo pa sa kanya ang ganyan. Hindi ka ba natatakot ma-offend siya at umuwi na lang sa probinsya? Nagtatawa ka ba? Ako lang ang nag-iisang anak na babae ng mama ko. Mas mahal niya ako, kaysa sa sariling buhay niya. Hindi siya aalis dito. Bilisan mo na at mag-drive na tayo. Kukunin pa natin sina Papa at Biyenan. Mag-celebrate ng birthday ni mama ko. Hindi ko talaga akalain. Sa loob ng 28 taon, pinalaki ko pala isang anak na walang utang na loob. Ganito pala. Hindi ko na kailangan ang benepisyo na iyan. Hello, bangko ba ito? Pakihinto lahat ng transaksyon sa pension card ko na pambayad ng housing loan. Lahat ng 6,000 piso kada buwan na pension. Ibigay niyo lahat sa anak kong walang utang na loob. Pambayad sa housing loan. Sa mga susunod na araw. Para sa sarili ko na ako mamumuhay. Uy, Yueran. Ma, hindi maganda ang pakiramdam ko. Pwede ka bang pumunta dito? Alagaan mo naman ako sandali. Bilisan mo, ma. CJ, pupunta na agad si mama. Yakin, aalis ka na lang ba ng ganyan? Sa dance group natin sa bayan, kung wala ka bilang lead dancer, di talaga pwede. Wala na akong pakialam sa iba, walang kahit anong bagay na, mas mahalaga pa sa anak ko. Nanganak na anak ko, kailangan niya ng nag-aalaga, kailangan ko nang umalis agad. Ma, bakit di ka nagsalita kanina? Nakakahiya naman na iniwan mo lang ako dito. Hindi ka ba talaga galit? Noong nakiusap ka sa akin noon, ang ganda pa ng mga sinabi mo. Sino bang mag-aakalang magiging ganito pala? Ay, ma, andito ka na. Andito na. Sige, ako na. Ma, andito ka na. Yueran, tingnan mo ang dinala ni mama. Mais mula sa probinsya, at mga kamatis din. Kakaani lang ng lahat ng yan. Sabi mo kay mama magdala ng pera, pero mas totoo pa rin ang mga ito. Ma, sa wakas dumating ka rin. Simula ngayon dito sa malaking syudad, kasama ka na ni anak mong mag-enjoy sa maginhawang buhay. Tingnan mo si Yuyu. Sino bang nanay? Ang hindi masayang, pumunta sa lungsod para alagaan ang apo ng anak niyang babae. Pero kahit kaunting respeto, wala man lang. Hindi na lang ako magiging libreng alipin dito. Hindi pa nga sumasagot sa message, nagmamadali na agad. Kung gusto mo naman talaga, yung parang sabihanan mo, CJ, bakit hindi ko na rin lang tularan? Magpaka-boss na lang din ako na walang pakialam. Okay na yun. Ma, kumusta ang lakad-lakad? Napagod ka ba? Dahil sa inyo, ang saya-saya ko talaga. Ma, hindi mo alam, nung ilang araw na wala ka, palagi kang hinahanap nina
Yuyu at Yuran, Totoo ba, Yuyu? tara, uwi na tayo ha. Tara. Yuyu, tingnan mo si Lola. Ganito nakatanda, pero talagang mahigpit pa rin. Si Lola Kuripot talaga, Kumare, malamang abala pa rin yun sa kusina sa bahay. Nagpapagod maghanda para sa atin. Siguro hindi lang nabasa yung text, di ba? Kuripot talaga si Lola. Yuran, baka busy mama mo sa gawaing bahay. At saka, hindi naman talaga, mahilig sa pera ang mama mo. Birthday mo ngayon. Yung simpleng regalo ng mga anak sapat na yan. Siguradong matutuwa ang magulang. Huwag mo na siyang masyado inisin. Dayong, wala naman akong sinabing masama sa mama ko ah. Hindi naman ganun ka-importante sa mama ko ang pera. It said, grabe naman kayo. Di niyo lang talaga kilala si mama. Kapag normal araw, siya nga yung pinakakuripot kumpara sa lahat. Noong isang araw nga, pauwi si Uyu galing eskwela. Gusto lang bumili ng konting chichirya. Pero pinagamit pa niya kay Uyu, yung pambatang relo para magbayad. Tama ba, Uyu? Ayaw pa ni Lola na bilan si Yuyu ng candy. Hay, itong matandang babae sa bahay natin. Talagang sobrang higpit sa wallet. Kahit 5 piso, tinitipid. Sanmi, hindi naman sa ano. Pag gustong bumili ng apo mo, ibili mo na. Hindi naman ganun kalaki ang gastos. Tanda-tanda na natin. Kahit mag-ipon ka pa, madadala mo ba yan sa hukay? Aba, ikaw hafang yueran. Ganyan ka pala magkwento ng tungkol. Sa akin sa harap ng mga kamag-anak. Para sa iyo ba? Ako'y parang laging. Nagbibilang ng barya, Lola Lobo pa pala ako ngayon. Dati kasi. Lola, gusto kong kumain ng candy. Yuyu, may mga bulok na ang ngipin mo. Sabi ng doktor bawal ka muna kumain ng matatamis na ngayon. Kapag gumaling na ang ngipin mo, saka na lang tayo bibili, pwede ba? Nag-aalala lang ako kay Uyu. Baka lumala pa lalo ang ngipin niya. Kaya hindi ko na lang siya binilhan ng candy. Ayan. Ako patuloy ang nagmukhang masama. At saka nga pala, ang nanay ko, karaniwan nakatira sa bahay namin ni Chen mo. Tuwing buwan, kami pa ang nagbibigay ng 1,500 piso na tulong sa kanya. Grabe naman, pinsan. Si tita, ikaw na nga itong. Nasa bahay mo para mag-alaga ng matanda, pero kailangan pang magbayad ng 1,500. Ayos ah. Ganito mo talaga, itinaguyod ang anak mong mahal. Sa harap ng mga kamag-anak, ganyan mo pa talaga akong pinapahiya. Yung 1,500 pisong tulong. Di ba para lang naman iyon sa ulam niyo sa isang buwan? Huwag mong kalimutan. Yung bahay mo at ni Chen mo, ako pa rin ang nagbabayad ng hulog niyan. Kami ni Chen mo, kaming dalawa ngayon, kailangang magbayad ng hulog ng bahay. Tapos, pagkatapos ng bahay, may hulog pa ng kotse. Si Yuyu nag-aaral na rin sa elementarya ngayon. Talagang wala na kaming pera, ma. Ma, huwag kayong mag-alala. Kapag kami ni Chen mo, nakasikap pa ng 2 taon, siguradong maaalagaan ka naming mabuti. Tulungan mo naman kami, ma. Pwede ba, mama? Yueran, ikaw lang naman ang anak kong babae. Kung di kita tutulungan, sino pa? Ganito na lang. Yung 6,000 piso na hulog sa bahay. Ikakaltas na lang sa pensyon ko. Ma, ang bait mo talaga. Salamat, ma. Ikaw talaga ang pinakamabait, ma. Salamat sa'yo. Simula ngayon, kami ni Chen mo, buwan-buwan, magbibigay kami ng 1,500 piso. Para sa gastusin mo, ma. Sa iyo na din ang pamamahala ng pagkain dito sa bahay. Ma, dito sa bahay natin, buwan-buwan kailangan natin ng dekalidad na karne, sariwang gulay, organic na prutas, at imported na gatas. Salamat talaga, ma. 1,500 piso. Pero ganyan pa ka-special ang mga sangkap dapat. Ngayong buwan, kailangan ko na namang mag-abono ng 2,500 piso. Gusto na ng masarap na ulam. Ayaw namang gumastos. Buwan-buwan, 6,000 pension ko. Lahat ibabayad ko sa hulog ng bahay nyo. Tuwing buwan, kailangan ko pang dagdagan ng 2 o 3,000. Pangpamalengke sa inyo, pambili ng ulam ko. Nakakawalang gana talaga. Hindi rin naman niya nakalimutan birthday ko. Ni-receive pa niya ang pulang sobre, pero hindi man lang ako binigyan ng magandang mukha. Sige na nga, ganyan naman talaga ang mako mula noon. Hindi malapit sa damdamin. Mag-ina kami, ano pang aawatin ko sa kanya? Tama na nga, pauwi na kami kasama ng mga biyenan ko. Isi-celebrate ko pa rin ang maayos birthday ni ma.
Huwag mo nang i-celebrate ang birthday ko. Bumalik na ako sa lumang bahay sa Jiangsheng. Ako na nga itong mukhang pera, kuripot at puro kwenta. Mula ngayon, hindi na ako magpapakasasa sa anak ko dito sa syudad. Ang flight 2,520 ng Jiang ay nagsimula na sa check-in. Hindi naman siguro, ma. Ang liit naman ng puso mo. 2 biro lang naman. Gusto mo nang umuwi sa probinsya. Sa tingin ko, nainis ka kasi maliit ang pulang sobre mo. Ano? Oras na ng kain, ma. Pwede bang wag ka na magdrama? Ako, si Bienan, at iba pang bisita. Lahat kami nasa daan na ngayon. Bilisan mo na lang at lutuin mo na yung pagkain. Pati yung prutas, pakihugasan na rin. Huwag mong hayaang isipin nila na. Yueran, kalma ka lang. Yung mama mo, hinding-hindi aalis yan. Siya, ayan, malamang nagbibiro lang. Pala sa'yo. Nagbibiro lang ng konti. Tama di ba, Yuyu? Oo nga. Ma, kung alam ko lang na ganyan ka kaapektado, kapag tinutokso ka tungkol sa pagtanggap ng pulang sobre, hindi na sana ako nagsalita pa. Nagbiruan lang kasi kami ni Mister. Sabi ko, ikaw, ang hirap mong pakisamahan, at ayaw mong magpautang. Imposibleng tatanggap ka ng regalo at pera namin. Siya, ayaw maniwala. Ayun, napagtripan ka patuloy. Naku, tama nga hinala mo. Sige na, tama na yan. Yueran, ikaw at nanay mo, tigilan nyo na yung asaran. Kayo pa, mag-ina. Ano bang magiging galit nyo sa isa't isa? Basta magkakasundo ang pamilya. Masagana ang lahat. Alaynan. Bakit, isa na namang mensahe, ni hindi man lang sumasagot? Siguro busy sa pagluluto si mama ngayon. Mamaya, pagdating ko sa area ng service stop, tatawag ako kay mama. Alaynan. Hindi naman siguro, ma. Ang liit naman ng puso mo. 2 biro lang naman. Gusto mo nang umuwi sa probinsya. Ma, bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag? Nagpunta pa dito sina mama at papa sa mga kamag-anak, para lang samahan ka at bigyan ng kasiyahan. Parang pabor mo na rin sakin. Huwag ka nang magtampo kay Yueran. Ang ganda niyo magsalita, lahat para raw sa akin. Sa birthday ko raw. Pero tuwing may salo-salo dito sa bahay, lagi namang sina mama at papa mo ang nagpapasaya. Ako ang napapagod. General cleaning ng buong bahay. Halika, upo ka na. Happy birthday, Lola. Maligayang kaarawan. Ma, tikman mo nga kung matamis. Eto, pa, sayong-sayo na ang pinakamalaking piraso. Bahala na kung sinong gusto. Magdiwang nitong birthday na to. Ma, bakit ka ba ganyan magsalita? Ito, para sa birthday mo. Para rin ito sa aming mga anak. Isang tanda ng pagmamahal at paggalang namin sa iyo. Hindi ba matagal ko nang sinabi sa iyo? Sa birthday ko, huwag na huwag mong imbitahin ang napakaraming tao sa bahay para mag-ingay. Ang iniisip ko lang, tayong 4 na pamilya, simpleng selebrasyon lang ng birthday. Sapat na. Sinabi mo rin naman pumayag ka. Pero ano nangyari? Ngayong umaga, bigla mo akong sinabihan na may padating na naman na sandamakmak na tao dito sa bahay. Ma, bakit parang di mo iniisip ang nararamdaman ng iba? May mga taong maayos na nag-abala para batiin ka sa birthday mo. Hindi ko naman pwedeng sabihin, wag na kayong pumunta. Ayaw kayo tanggapin ng nanay ko sa bahay. Bukod pa roon, Sabado pa naman ngayon. Yung mga biyenan ko kakagaling lang, mula sa bakasyon sa Europa. Wala pang family gathering dito sa bahay. Ano ba namang masama kung magtipon-tipon? Huwag mong palaging gawing dahilan ang pagiging praktikal. Minsan, kailangan mo ring isaalang-alang ang pagiging malapit sa pamilya. Kung talagang gusto mong maging mainit sa pagtanggap, bakit hindi mo gawing, katulad ng birthday ng biyenan mo, magpareserba ka sa restaurant, magpa-private room, doon na kumain. Ganon, di ba, mas madali para sa lahat. Ma, alam mo ba kung magkano ang isang mesa sa private room sa restaurant? Aabot sa ilang libong piso. Ikaw ba ang magbabayad niyan? At saka, kung ikaw na mismo ang magluluto, ilang daan lang ang gastos. Di ba mas masarap pa sa labas? Huwag mo namang laging ikumpara ang sarili mo sa biyenan ko. Iba naman ang kalagayan yung dalawa. At saka, hindi ka naman mahilig sa magarbong okasyon. Bakit pa mag-aaksaya ng pera sa ganyan? O siya na, ma, bumili na kami ng cake para sa iyo. Hindi naman kami nagkulang sa paghahanda. Gawin mo na ang mga pagkain, sige na. Mas masarap pa rin talaga sa sariling bahay.
Si Auran, kapag lumaki ka na, magiging maginhawa na ang buhay ni Mama. Ma, papasok na ako sa kolehiyo. Teka lang. Hawakan mo ito. Si Auran, pagka-graduate mo sa kolehiyo, magiging maginhawa na talaga ang buhay ni Mama. Pag kinasal ka na at nagkaanak, magiging masaya na ang buhay ni Mama. Ma, pangako ko, aalagaan ko kayo ng mabuti. Kukunin kita rito sa malaking syudad para sumaya ka rin. May inabang sanay ng puro sakripisyo na basta-basta lang mang-iiwan. Dahil lang sa dalawang salita. Ang sariling anak na, minahal buong buhay. Pati ako, hindi ko rin inakalang. Dadating ako sa ganitong desisyon ng padalos-dalos. Pero ako, hindi ako nagsisisi. Ma, nandito na po sina biyenan ko. Labas ka na at salubungin mo sila. Ma, nandyan na yung mga bisita. Bakit di ka pa lumalabas? Ma, ang gulo-gulo sa bahay. Kapag di ka pa rin lumabas, magagalit na talaga ako. Mama, nawala na ang lahat ng gamit ni Lola. Ano? Tay, nanay, tita Wang. Tara, pasok muna tayo at uminom ng tubig. Baka hindi pa tapos mamili ng gulay ang nanay ko. Lumabas siya. Halika na, baby. Yueran, hindi ko naman pinapansin masyado. Pero grabe talaga ang ugali ng nanay mo. Bigla na lang umalis. Pati birthday party iniwan. Ang dami-dami natin. Ang layo pa ng pinanggalingan namin. Tapos nakaupo lang dito, naghihintay. Nanay, huwag kayong mag-alala. Tatawag ako para paalalahanan siya. Nanay, sobrang sarili mo lang yata ang iniisip mo. Nagbiro lang naman. Ako ng konti sa'yo. Kailangan mo bang umalis ng bahay? Iniwan mo tuloy sa akin. Ang gulo sa bahay. Ano na gagawin ko? Si Papa at Mama ni asawa ko. Nagpunta pa dito para sa birthday mo ng maayos. Tapos sila pa ang mali? Sabi mo pagkatapos nito, paano pa ako makikisama sa pamilya ng asawa ko? Buti pa si Mama ng asawa ko, hindi katulad mo. Hindi masyadong nagmamaasim sa mga bagay. Nanay, kung may reklamo ka sa pamilya natin, pwede mo namang sabihin sa akin. Hindi naman kailangan bigla ka na lang maglaho. Napahiya tuloy kami sa harap ng mga kamag-anak. Nagulat pa sila, wala pala ang tilibreng yaya sa bahay. Ni hindi pa nakapagluto ng pagkain. Ang dami-daming kamag-anak, naghihintay sa bahay para kumain. Kayon mo lang naisip mag-alala? Binaba na niya ang tawag. Ang malas ko talaga, parang pinagmana pa ng malas na to. Nagkataon pa na ganitong klaseng nanay ang sa akin. Wala man lang pakialam sa kabuuan. Puro pansarili, napakakitid ng isip, hindi mo na talaga maintindihan. Utakal sa bahay. Di ba yung card na ginamit namin sa nanay ko nakapangalan? Tinanggal na ang koneksyon. Chen mo, tinanggal na ng nanay ko ang koneksyon ng utakal sa bahay. Bakit siya? May pahintulot ba siya sa akin? Na-unlink na yung account para magbayad ng utakal. Chen mo, tingnan mo, nagkaroon na ng sayad ang nanay ko. Hindi lang siya mismo ang nawala, pati yung card tinanggal na. Pinipilit niya na talagang pahirapan kaming lahat. Yueran, baka may hindi lang pagkakaintindihan dito. Anong hindi pagkakaintindihan? Nagpadala lang naman ako sa kanya ng red envelope na 18 piso at 8 sentimos. Kailangan ba niyang i-unlink lahat ng bank account niya sa akin? Totoo bang nanay ko pa siya? Napaka-selfish niya, iniisip lang niya lagi ang sarili niya. Kaya nga, ang mga babae, dapat talaga. Malawak ang pangunawa. Tulad ng pamilya namin. Kailanman hindi tumatalak dahil lang sa ganitong maliit na bagay. Hindi kami nag-aaway. Tingnan mo naman, ikaw talaga ang the best. Inggit na inggit ako, na si Chen mo may nanay na katulad mo. Kung ikaw yun, hindi mo gagawin ang ganyang. Nakakahiya sa anak. Sige na, tama na. Huwag ka nang magalit. Sa taong katulad niya. Sayang lang ang galit mo. Kung ayaw niyang pumunta, edi huwag. Mamang taya sa labas mamaya. Mamang manlilibre ng kainan ngayon. Hindi tayo magpapakababa sa kanya. Ikaw talaga ang the best. Hindi ka katulad ng nanay ko. Lahat pinag-aawayan. Napakakuripot pa. Tama na, ma. Tayo na sa labas kumain. Ngayon obligadong. Siya ang manlibre. Ang gulong-gulo niyang buhay na to. Siya ang dapat umayos. Tingnan mo talaga. Napakabait mong manugang. Tara na.
ikaw nga pala talaga. Kanina, sa baba, nakita ko yung likod mo. Hindi ko lang talaga mapaniwalaan na ikaw yun. Ay, hindi ba't kasama mo yung anak mong babae? Sa syudad para mag-relax, ba't bigla kang bumalik dito? Huwag mo nang itanong, relax daw. Pero walang pahinga, puro lang inis. Lahat ng pamilya may kanyang sariling problema. Hindi mo yata kayang iwan ang paboritong anak mo. Baka nga, nagdamdam lang kaya bumalik muna ako. Baka ilang araw pa, babalik din ako sa kanila. Naging anak din, naman ako dati. Punong-puno ng pangarap ang puso ko. Mailiwanag ang tingin. Puno ng pagmamahal ang puso ko. Para sa anak ko, naging super mom ako. Ngayon, gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko. Noong bata ka pa, sikat kang mananayaw dito sa bayan. Nga pala, may dance activity daw dito sa bayan. Baka gusto mo samahan ako at makipag-usap. Tayo kina Mayor. Hindi na yata bagay sa edad natin. Bakit naman? Hindi bagay, kahit matanda may karapatan din. Mangarap at magsaya. Tara na, Tara, inuman muna tayo. alkalde. Noong araw, ikaw talaga ang pinakamagaling na mananayaw sa bayan natin. Dahil sa'yo, nakuha ng bayan natin ang unang place sa dance competition. Nga, kung hindi lang bumalik si Yakin para mag-focus sa pamilya at alagaan ang mga anak, siguradong siya pa ang national champion. Hindi naman, ay, ikaw na lang talaga ang inaasahan ng bayan natin para magdala ng karangalan. Sakto, 4 na taon lang ulit ginaganap ang National Dance Contest. Malapit na ulit magsimula ang bayan natin. Sakto kulang pa ng isang lead dancer. Interesado ka ba? Interesado ako, alkalde. Huwag kang mag-alala, kapag nagsimula na, halos sa rehearsal hall na ako titira. Tara, cheers. Salamat, alkalde. Yakin, naaalala ko paborito mo ang lamb chops. Sadyang in-order ko ito para sa'yo. Tikman mo na agad. Nga, sobrang paborito ko talaga ang lamb chops. Ilang taon na rin ako hindi nakakakain ito. Tara, cheers! Happy birthday! Ayan na ang lamb chops. Ma, bakit ka nagluto ng lamb chops? Paglabas mo pa lang, amoy na sa buong bahay ang lasa ng tupa. Parang malulunod na ako sa amoy. Pwede bang ilabas mo muna ito? Birthday ko ngayon, paborito ko talaga ang lamb chops na ito. Sige na, ma, wag mong hayaang masira ang appetite ng lahat dahil lang gusto mo ito. Ilabas mo na. Bilisan mo na, ma. Dati, para sa mga anak ko, araw-araw kong pinagsisikapan. Lagi akong abala at pagod. Pero ang anak ko, di man lang alam kung ano ang paborito kong kainin. Palagi niyang iniisip na lahat ng pagbibigay ko sa kanya ay obligasyon ko talaga. Talagang mas maalalahanin pa ang mga kaibigan. Lasang-lasa pa rin ang dating lasa. Ang saya talaga. Kain ka pa ha. Tara, inuman tayo. Ma, nabaliw ka na ba? Ma, nababaliw ka na ba? Tama na yung kaartehan mo. Ang galing mo talaga. Ang gulo-gulo ng bahay na to. May gana ka pa. Diyan ka pa kumakain ng mga masasarap. Hindi mo man lang alam. Yang pagmi-makeup mo. Para kanino ba yan? Paano mo nalaman ang lugar na to? Ito si Mayor ng bayan. Tawagin mo siyang Uncle Xia. Ito naman, puro kaibigan lang ni Mama yan. Tawagin mo na lang silang tita. Mayor. Ikaw pa talaga, nakakakilala ka ng Mayor. Kanino ka ba nagpaparinig? Sa biyahe pa lang natin, nagutom na rin kami, kaya dito muna kami kumain ng konti. Sobrang wala ka sa ayos. Yung ibang tao, hindi pa nga nagsisimulang kumuha. Huwag kang bastos. Mga kaibigan mo lang naman, yung mga yon sa probinsya mo dati. Ano bang pinoproblema mo diyan? Ma, di ba sinabi ko na sa iyo, wala namang kumakain ng lamb chop sa bahay natin. Bakit kumakain ka na naman ng lamb chop? Yun ang gustong-gusto ni Mama. Bakit hindi mo ba gusto? Kailangan mo pa bang pakialaman ang kinakain ng mama mo? Nagkukunwari ka pa dyan. Hindi ba dati lagi mong sinasabi? Yung anak ko daw, pag ayaw niya, ayaw ko rin. So lumalabas na, nagpapanggap ka lang pala sa amin. Sa harap namin, showing na tipid ka sa pagkain. Pero kapag wala kami, ganda ng kain mo. Sa tingin mo ba, ganun lang talaga ako sa'yo? Yung lahat ng pinag-ipunan ko nitong mga taon. Lahat pala yun parang tinapon lang sa aso. Grabe siya kung magsalita sa mama niya. Napalaki ng walang utang na loob. E di umalis ka. Nagbibiro lang, naman ako sa'yo.
Kailangan mo ba talaga akong ipahiya sa harap ng pamilya ng asawa mo? Ang babaw mo naman. Wala ka talagang kundi ganyan. Buti pa ang biyenan ko, maluwag sa buhay. Nung nag-walk out ako, wala siyang sinabi. Diretsa kami kumain sa labas. Ikaw, tingnan mo sarili mo. Kung tingin mo mas okay ang biyenan mo, di siya na lang ang mag-alaga sa'yo. Gawin mo siyang nanay mo. Yung biyenan ko, buong buhay niya puro AC lang. Ni hindi marunong maghugas ng sarili niyang kamay. Paano naman gagawa ng ganyan? Kaya nga, ako lang talaga gumagawa ng mga ito. Siyempre naman, hindi siya tulad mo. Buong buhay mong puspusan, trabaho ng trabaho. Para sa'yo talaga, itong mga gawaing ito. Fang Yueran, pakinggan mo sarili mo, tao ba yung sinasabi mo? Ano ha? Nanay mo, bagay sa kanya maging cute na paslit daw. Sabi bang siya ang dapat nagpalaki sa'yo? Pinag-aral ka niya ha? Pinagsisilbihan ka na, tapos pati mga biyanan mo, pati buong pamilya mo, ginagampanan pa niya. Ngayon, bakit para ka ng ganyan? Ako ba, maling-mali ang tinuro ko sa'yo? O ako ba, noon pa lang, di kita nakilala ng totoo? Sakto, andito ka rin pala. Sige nga, magsalita ka. Ako na ba ang dapat magparaya ng sarili kong buhay para lang sa inyo maging libreng katulong sa bahay ninyo? Bakit mo naman binubulyawan si Mr. ko? Tigilan mo na iyang drama-drama mo dyan. Umuwi ka na agad sa bahay, dali. Sige na, Yueran. Nandito tayo para sunduin si Mama pauwi. Saan tayo magsusundo? Buong buhay niya, hindi ba para lang sa pag-aalaga sa akin? At sa pamilya natin to? Ikaw naman, ang sama mo magsalita, ang nanay mo, wala siyang utang na loob sa inyo, ha? Ang mama ko, ngayon, dito na sa bahay namin, komportable ang buhay. Alam mo ba kung ilang tao? Ang naiinggit dyan, ha? Alam mo ba, yung kwarto na tinutulugan mo? Kung magpaparenta ka niyan sa labas, 3,000 isang buwan iyon, lalo na't lahat ng kinakain mo, iniinom mo dito sa bahay. Ni minsan, di ka naman namin pinagbayad kahit piso sa gastusin, di ba? Fang Yueran, tinulungan kitang bantayan si Yuyu, maglinis ng bahay, at asikasuhin kayo buong pamilya, bukod pa sa buwan ng perang pampakain. Sa kayong 6,000 binabayad ko para sa hulugan ng bahay ninyo. Ano ha, kailangan ba buwan-buwan? Magbigay pa ako ng pera panggasto sa inyo. Saan ba ako nag-enjoy dyan? Puro abono naman ako Ganoon pa man, ni hindi pa masaya yung anak niyang babae. Tama na, Yueran. Huwag na natin pag-usapan yan. Ayos lang, ha? Pinapaikot mo pa ako. Ang gusto mong sabihin, pera lang pala ang habol mo. Kung gusto mo ng pera, sabihin mo lang ng direkta. Kaya pala minamatahan mo yung 20, 10 lang na yan. Kung gusto mo talagang liwanagin, si Chen mo at ako nag-usap na. Ang dahilan kung bakit may family dinner ngayon, ay para ipagdiwang ang birthday mo. Yung gastusin, hindi ko ipapasa kay biyenan. 5,000 yung gasto sa pagkain. Ngayon, muna, mag-sorry ka kay biyenan ko. Tapos agad-agad, ilipat mo na yung pera sa kanya. Agad-agad, ha? Fang Yakin, napangahas kang saktan ako. Ikaw talaga ang sinasampal ko. Lumayas kayo dito ngayon din. Agad-agad. Bakit ako ang pinalalayas mo? Itong pera na to, dapat ibigay mo yan kay nanay ni hubby ko. Matanda na siya ng ganito, may utang na hindi pa binabayaran. Wala ka na bang hiya? Naiintindihan mo ba ang sitwasyon? Buong pamilya mo ang nag-dinner. Ni hindi ako kumain kahit konti. Bakit ako ang magbabayad, kung hindi lang para sa'yo, at para sa birthday mo? Ayaw mo pa magluto. Iniiwan mo kami, buong pamilya, tapos umaalis ka. Kailangan ba talaga ni nanay gastusan ng ganito kalaki para lang magpalabas ng bisita at kumain sa labas? Ikaw, nung wala ka, pero nagbalot naman kami. May naiuwi kaming tira-tira para sa'yo. Sa trabaho namin, madalas wala kami sa bahay. Itong mga tira-tira, initin mo na lang mag-isa. Sapat na yan para sa 1 linggo mo. Fang Yueran, akala mo ba tinatrato ka lang namin na parang pulubi? Sa mismong kaarawan ko, paulit-ulit mong pinaparamdam na wala akong halaga. Ulitin ko na to ng huling beses. Yung bahay na yun, hindi na ako babalik dyan. Huwag mo na akong takutin niyang hindi ka uwi mo, pwede ba? Nakakainis ka na. Kung hindi ka uwi, sino ang maghahatid sundo kay Yuyu sa school? Sino ang mag-aasikaso ng bahay? Sino ang magluluto ng pagkain dito? Kung may kailangan gawin, ipagawa mo na lang sa favorite mong biyenan. Yung nanay mo, wala nang silbi. Fang Yakin, kailangan mo ba talagang maging ganito kalupit? Lumayas ka. Ay naku, tara. Alis na tayo. Pasensya na po sa inyong lahat. Napahiya tuloy kayo dahil sa problema naming pamilya. Naabala pa ang salu-salo natin. Sige po, bilang paghingi ng tawad, iinom po ako ng isang tagay. Mayor, pasensya ka na talaga. Ayos lang, ayos lang. Uwi na muna tayo. Galit pa ang nanay mo ngayon. Hintayin mo munang kumalma siya, kusang babalik yan. CJ, uwi na nga tayo. Isa pa pala, yung bahay ng nanay mo sa probinsya, malapit nang mabenta. Huwag ka nang makipag-away sa kanya sa ganitong panahon. Paano kung magbago isip niya? Baka hindi niya ibigay sa atin yung bahay, paano na? Imposible naman yon. Pinangako na ni Mama sa akin. Ang sabi niya, bibigyan daw kami ni Uyo ng bagong bahay malapit sa magandang eskwelahan. Pera niya, di pera ko na rin yon.
Hindi nga ako naniniwala na kaya niyang gawin yun. Iiwan na lang ba niya talaga? Ang tunay niyang anak at apo. Walang pake. Tara na. Ang totoong pamilya, laging nagtutulungan. Hindi ka basta-basta iniiwanan. Salamat sa pinakamabait na biyenan sa mundo. Mas tight pa kami kesa sa sarili kong nanay. Maligayang kaarawan. Ma, ito ang pulseras na ginto na nagkakahalaga ng 40,000. Saka, bakasyon sa Europa para sa 2 tao na 10 araw na nagkakahalaga ng 30,000. Para sa selebrasyon ng birthday mo ito. Talagang si Yuran pa rin ang pinakamaasahan. Lahat, maupo na tayo. Ma, napansin ko, mukhang mahilig ka talaga sa pera. Bilis-bilis mong kunin ang red envelope parang kidlat. Sa bagay na yan, mas magaling pa sa'yo ang biyenan ko. Tuwing nagpapadala ako ng red envelope, hindi niya tinatanggap kahit kailan. Sa halip siya pa ang nagtatanong, kung kulang ba kami sa panggastos. Hello, Broker Beto. Tungkol sa lumang bahay na in-advertise ko online dati, hindi ko na balak ibenta. Pakibalikan na lang, tanggalin mo na sa listahan. Plano ko sanang ibenta ang bahay na to, para mapalitan ng mas malaking bahay para sa anak ko. Pero kung tingin niya napalpak akong nanay, at mas mahusay ang biyenan niya sa akin. CJ, hayaan mo na lang ang biyenan niya, ang buong pusong, mag-alaga sa inyo ng pamilya mo. Oy, yakin, alisin mo agad sa online, yung bahay na pinost mo, demolisyon na dito, sa subdivision natin. Okay, huwag kang mag-alala, siguradong hindi ko ibebenta. Itong subdivision na to, noon pa nang pinaipo ng school para magpatayo ng bahay. Nasa gitna pa ng lumang city center, at isa pa, school zone pa to. Sabi, ilang taon nang usap-usapan ang demolisyon. Hindi ko inakala. Talagang matutuloy na pala ang paggiba. Halika na, kain na tayo, Yueren. Sabi mo nga, bakit ba sobrang mahal na ng presyo ng bahay ngayon? Ma, kung gusto mo, ibenta mo na kaya yung bahay mo sa probinsya. I-post mo online para maibenta. Sakto, nandito tayo sa Hang City. Mapapalitan natin ng mas malaking school zone house para kay Yuyu. Basta maganda ang pagsasama niyo ni Yuyu. Kahit ano gagawin ni Mama para sa inyo. Kung noon binigay ko lahat ng pera sa kanya, sa ugali niyang ganyan ngayon. Malamang hindi niya ako aalagaan pagtanda ko. Kesa umasa sa mga anak, mas okay na umasa na lang sa sarili. Kailangan ko rin naman mag-iwan ng konting pagsisiguro para sa sarili ko. Ma, tuwing umaga, kapag hindi mo ginising si Yuyu, lagi siyang natutulog ng lampas oras. Sige na nga, hindi na kita papatusin pa. Mamayang 2 oras 30 minuto ng hapon. Huwag mong kalilimutang sunduin si Yuyu paglabas niya sa school, ha? O nga pala, yung 5,000 pesos na bayad sa kantin. Kailan mo ibabang transfer kay biyenan ko? Kahit hindi tayo singilin, dapat kusa tayong magbayad. Huwag naman tayong makapal ang mukha na parang walang hiya. Fang Yuren, bilisan mong ibalik sa akin yung 100,000 pesos na kinuha mo sa akin. Para sa birthday ng biyenan mo, dapat bago matapos ang 3 araw, ibalik mo. Kung hindi, bahala ka sa consequences. Puro pera na lang. Buong araw iniisip mo lang pera ko. Nakakainis ka na, sobra. Yakin. Ikaw, ngayong bumalik ka, binibenta mo na ba ang lumang bahay natin? Tapos tuluyan ka ng lilipat sa malaking lungsod, para makasama ang anak mong babae at mag-enjoy sa buhay. Paano naman mangyayari yon? Si Yakin, reason kung bakit siya bumalik ngayon. Tutulong siya sa dance club ng ating munisipyo, para manalo ng championship. Ngayong umuwi siya, hindi na raw siya balak bumalik pa doon para tumira. Dito tayo nakatira ang komportable, di ba? Sige nga, Ma, bakit hindi ka pa umaalis para sunduin si Uyu? Di ba sinabi ko na sa'yo? 2:30 ang uwian sa kindergarten? Ngayon, si Uyu na lang mag-isa ang natirang bata doon. Iyong bata, halos umiiyak na ng sobra. Ikaw na lola niya, wala ka bang sense ng responsibilidad? Ang mga ganitong bagay tungkol sa bata, pwede bang gawing biro? Sinabi ko na sa'yo dati pa, umuwi na ako sa bahay sa Jiangsheng. Kaya huwag niyo nang asahan ako, lalo na ako pang si lola. Kung hindi mo kaya, pakiusap, ipasundo mo na lang sa tunay na biyenan mo. Di ba ikaw na rin ang nagsabi? Mas mabait pa siya kaysa akin bilang ina mo? Bakit ngayon parang nagbago ka na? Pati ang pagiging tamad, ginagawa mong dahilan. Itong bahay sa probinsya, malapit mo nang ibenta. Pag-uwi mo, saan ka titira?
Kung gusto mo talaga ng pera, sabihin mo na lang ng direkta. Huwag kang magpaligoy-ligoy dito. Palabasin mo naman na. Hindi mo sinasadya. Kailangan ko talaga ng pera. Sinasabi ko na sa'yo. Sa loob ng 3 araw, ipadala mo sa akin ang 100,000 piso. Kung hindi, walang pag-uusapan. Pera, pera, pera. Ang alam mo lang ay pera. Ngayon pati sarili mong anak, pinag-iisipan mong pagkakitaan. Ikaw naman, tanda mo na. Anong gagawin mo sa dami ng pera? Mababaon mo ba yan sa loob ng kabaong mo? Pera. Mula nung nagdesisyon akong bumalik, hindi ko na inisip na magpapaapekto pa ulit. Sige, ituloy natin ang usapan. Tinatakot mo ba ako nito? Sa mga nakaraang taon, nakatira ako sa bahay nila. Isang pamilya, 3 kami doon. Kahit anong kailangan nila, ako na ang gumagawa, pati pagkain, laging handa na para sa kanila. Pati mga underwear nila, ako pa rin ang naglalaba. Isang beses, nagkasakit ako, 2 araw akong nilalagnat, hindi ako bumangon. Umorder sila sa labas, pero pati yung mga basura ng pagkain, hindi nila tinapon. Yung kalat, inabot ng 3 araw. Wala ni isa sa kanila nagligpit, hinihintay lang talaga nila ako. Suko na ako. Sa buhay na to, hindi ko na rin aasahan na ikaw ang mag-aalaga sa akin. Ang gagaling talaga ng mga mata ninyo. Tung unit na to, sulit ang presyo at lokasyon. Sa buong Hanxi, isa to sa pinakamahusay. Ito ang top tier na school district house. Hindi dapat palampasin ang ganitong pagkakataon. Chen mo, kuna lang natin itong unit na to. Itong bahay na to, 5 milyon ang bentahan. Sakto, yung bahay ng mama mo, pwede nating ibenta ng 3 milyon. Tapos isanla ulit yung luma, nating bahay na tinitirhan ngayon. Ito na ayun. Pag-isipan pa natin ulit. Pag nabenta na ni mama yung bahay niya, siguradong ibibigay niya sa akin yung pera. At matagal na niyang pinangako sa atin yon. Sabi niya para kay Uyu, gusto niya talaga palitan ng mas malaking bahay sa maganda ang school district. Mrs. Fang, nakapirma na po kayo sa kontrata. Kailangan nyo pong magbayad sa nakatakdang oras kung hindi po mababayaran ang balance. Yung bahay na sinanla nyo ngayon, ipapaawak siya ng bangko. Magkakaroon pa kayo ng malaking utang. Relax lang. Sigurado kami na makakabayad kami sa oras. Tingnan mo to. Mas okay talaga si mama ng asawa ko. Hindi lang masarap magluto. Pati kay Uyu, sobrang alaga din niya. Dati kapag nagtatrabaho ako sa bahay nila, ni minsan di niya ako pinalakpakan. Tapos ang dami pa niyang reklamo sa mga ugali ko. Lagi kaming nagkakaalitan. Ngayon, tignan mo. Halos araw-araw niyang binabanggit si mama. Ay, ito pala ang tinatawag na retired life. Dati, lagi akong nakasentro kay anak. Sa bahay lang ako umiikot. Ayoko nang balikan yung mga panahong iyon. Yung bahay natin sa probinsya, ayos na ba ang benta? 1 linggo na rin ngayon. Dapat naman, lumamig na ang ulo mo, di ba? Tungkol lang ba to doon, binababa ko na. Hello? Ma, sobrang matigas ang ulo. Binaba pa yung tawag ko. Ayaw pa rin talagang bumigay ni Ma at umuwi. Kung palaging ganyan kaseryoso ang attitude niya, kapag nabenta na ang lumang bahay, pero ayaw niya tayong bigyan ng pera, anong gagawin natin? Hindi pwede. Kailangan malaman ni mama na ang ganda ng buhay natin ngayon. Kapag nalaman niyang maayos tayo, sigurado uwi rin siya. Sa totoo lang, ang galing talagang mag-alaga ng bata ng biyenan ko. Si Yuyu ngayon, ang laki ng improvement araw-araw. Masunod-sunuran kaysa nung si mama pa ang nag-aalaga. Doon ko lang na-realize, ang sarap pala magluto ng biyenan ko. Parang dati kasi, masyado siya inispoil ni Papa-in-law. Hindi napapakita yung galing niya. Talagang nakakagulat. Pinsan. Mabait naman pala biyanan mo, pero nanay mo hindi pa rin umuwi. Hindi ko lang sinasabi pero, gusto ng apo mo ng kahit ano, bilhan mo na lang. Ngayon, sobrang stress na ng mga kabataan sa trabaho. Kung makakatulong ka, tumulong ka na lang. Bakit habang tumatanda, lalo pang ganyan? Ito ang mga kamag-anak ko sa side ng nanay ko. Tama nga pala, talagang kung sino ang malakas, doon sila kampi. Noon, nung nagtatrabaho pa ako sa opisina, lahat sila may respeto sa akin. Ang anak kong si Fang Yueyan nakarating sa malaking syudad. Nakapasok sa isang malaking kumpanya. Oh, tingnan mo. Lahat sila parang alaga at binubuhat siya ngayon. Sa totoo lang, malinaw na sa akin ngayon. Nabuhay ako ng ganito katagal. Wala na akong pake sa opinyon ng iba. Kung ano ang gusto kong gawin, ganoon ko gagawin. Tungkol naman sa buhay ni Fang Yueyan, kung ano ang kahihinatnan, siya na ang bahala doon. Nasa probinsya na ulit ako. Ang mga bagay ni Fang Yueyan, siya na ang magdedesisyon para sa sarili niya.
Wala na rin akong magagawa para tumulong. Ayos lang. Yuyan, huwag kang mag-alala. Kapag nalaman ni Mama na ayos naman tayo, sigurado akong babalik siya. Ayos lang. Ano man ang gawin ni Mama, may sarili siyang iniisip. Sana pag tumanda na siya, hindi siya magsisisi. Akala mo ang buhay dito, talagang masaya at marangya. Pero kung tutuusin, walang nakakaalam ng totoo. Kung noon lang, naging maasahan talaga ang biyenan niya. Hindi sana siya nauwi sa, umiiyak na nagmamakaawa sa akin na bumalik at tumulong. Ma, itong retirement card mo. Bakit hindi mo pa ikinokonekta sa housing loan ko? Dahil dito, ngayong buwan, nahuli na naman ako sa bayad ng utang. Fang Yueran, anong karapatan mong isipin na dapat gamitin ko ang retirement fund ko para tulungan ka pa ring magbayad ng housing loan mo? Hindi ba sabi mo, pera lang ang mahalaga sa akin? Na, kaya ginagastos ko pera ko para sa sarili ko. Hindi naman ganun, Ma. Ako at si Chen mo. Ang sahod naming dalawa sa isang buwan. Ganyan lang kaliit. Pagkatapos ng bayad sa housing loan at car loan, may tira pa ba para buhayin si Yuyu? Wala ka na talagang pakialam. Kung mabubuhay pa kami o hindi, ganun ba? Hindi ba sabi mo noon na mabait ang nanay ng asawa ko? Mapagbigay daw siya. O di sige, siya na lang ang tumulong sa'yo. Ang biyanan ko, bawat buwan, nagre-request ng 3,000 para sa gastusin. Wala naman talagang sobra siyang pampabayad ng housing loan ko. Noon na andito ka pa, wala namang ganitong kalaki ang gastos. Sa pamamalengke at pagluluto, dati. Nilalaan ko pa ang pera ko para maging tagapangalaga nyo. Ngayon, wala nang nagbibigay sa'yo. Alam mo na ngayon na mahirap na. Anong ibig mong sabihin dyan, Ma? Talaga bang, plano mong tumira na lang dyan at hindi bumalik? O sige, matigas talaga puso mo. Hindi ka na nga umuwi para tumulong. Siguro naman, sumuporta ka man lang sa pera. Ipa-connect mo ulit itong retirement card mo. Dito nga, bawat buwan, kailangan ko ng 5,000 bilang suporta sa gastusin. Kung hindi mo i-connect yan, pagtanda mo, huwag mong asahan na aalagaan pa kita. Huwag kang mag-alala, hindi ko rin inaasahang buhayin mo ako pagtanda ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko rin naman inaasahan na ikaw ang mag-aalaga sa akin pagtanda ko. Mama! Anong nangyari, Ma? Hindi pumayag si Mama. Hindi lang na hindi pumayag, pati ako, blinok pa niya. Alam mo ba kung ano sinabi ni Mama? Sinabi niya, hindi raw niya inaasahan na ako ang magpapalakas sa kanya pagtanda. Hindi na talaga kayanin ang buhay na to. Pastudyo na ang hulog sa bahay. Kailangan pang bayaran ang yaya. Si Uyu, kailangan pang bayaran ang mga review materials niya. Saan ko kukunin ang perang to? Huwag kang kabahan. Bukas pupunta ako sa opisina. Mag-a-apply ako ng advance sa sahod. Unahin nating bayaran ang hulog sa bahay. Miss Fang, yung binili mong 5 million na kondo sa school district, hindi mo pa nababayaran ang final payment. Overdue na ito ng 3 araw. Kung hindi ka pa rin makakabayad, itong bahay na tinitirhan mo ngayon, mapipilitan na kaming ipasequester ng korte ayon sa batas. May utang ka pang 3 million. Huwag naman po. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Gagawan ko po talaga ng paraan. Makukumpleto ko rin ang bayad sa inyo. Sige. Hindi pwede. Kailangan kong umuwi bukas sa probinsya. Titingnan ko kung totoo nga bang naibenta na ni Mama ang bahay. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Narinig ko na sa lugar ni Nayakin. Jijibing na raw ang mga bahay nila. Oo nga, hindi ko inakala na pati sa kanila talaga abot ang demolisyon. Sabi nila milyon-milyon daw ang makukuha sa kabayaran. Mga 4 hanggang 5 milyon yata. Andito kami para sunduin kayo pa uwi. Lola, si Yuyu, sobrang namiss ka namin. Pwede ka bang sumama sa akin pa uwi? Yuyu. Uy, Yaking. Kung may kailangan ka, sabihin na lang sa bahay. Ang daming tao dito. Huwag nating gawing katuwaan ng iba. Kung ano man yan, pag-usapan na lang natin sa bahay. Tara na, Yuyu. Upo ka muna. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Ma, ngayon, parang ang ganda ng lagay nyo. Parang naging masaya kayo ngayon. Mukhang nawala na rin ang tampo. Kaya kami andito, para talaga sunduin ka pa uwi. Noon, ako ang mali sa pakikitungo sa'yo. Hindi ko dapat sinabi ang mga iyon sa inyo. Narealize ko rin ang mga pagkakamali ko. Sorry, Ma. Hindi mo alam pagkalis mo. Kami ng biyenan ko, sobrang napagod kami. Ngayon ko lang talaga, naintindihan kung gaano nakaka-stress.
Ang presko ni Yoyo, ang dami-daming kailangang asikasuhin. Hindi lang isang beses ang sundo. May mga kailangan pang salihan. Katulad ng pagiging gwardya, at ang linis-linis ng paligid. Ma, saan ko mahahanap ang oras para dito lahat? Hindi rin maganda ang katawan ng biyenan ko. Ang bahay na to, hindi pwedeng wala ka, ma. Nga, ma. Sumama ka na ulit sa amin. Napagsabihan ko na si Weran. Mula ngayon, sigurado akong hindi na siya magsasalita ng masama tungkol sa'yo. Alam mo naman, madaldal lang talaga siya, hindi sinasadya. At wala namang masamang ibig sabihin. Mahal kong biyenan. Huwag mo na sanang damdamin yung mga sinabi niya. Alangan namang magkatampuhan ng matagal ang tunay na mag-ina. Tapos, iisa lang naman ang anak mong babae. Ikaw pa rin naman niya aasahan. Kapag tumanda na siya, di ba? Kasalanan ko rin, hindi ko kasi mapilit yung katawan ko. Hindi ko magawa ang mga dapat kong gawin. Kung pwede lang sana, ako na lang sana ang sasalo ng lahat sa kanila. Ito ang iginuhit ko sa preschool. Sana ay maligaya ka sa kaarawan mo. Si Yoyo ang nagdrawing nito. Ang ganda talaga. Salamat sa'yo, Yoyo. Gusto ni Lola. Ma, wag mong kalimutang bilhan mo ako ng Elsa na prinsesa ha. Sabi mo yan ha. Basta patawarin tayo ni Lola. Kahit anong gusto kong laruan, bibilhin mo para sa akin. Ang kulit mo talagang bata ka. Hindi pa nga pumapayag si Lola na sumama sa atin pa uwi eh. Bilisan mong lambingin si Lola. Yoyo, Ma, sabi mo mismo yan. Ang pera ni Lola, lahat akin. Pati bahay akin din. Kapag nabenta na ang bahay na to, bilhan mo ako ng bagong bahay ha. hay nako, ang kulit mo talaga. Ma, wag mo masyadong seryosohin ang sinasabi ng bata. Kaya talaga kami nandito ngayon, para humingi ng tawad sa iyo, at para sunduin ka pa uwi. Ayun naman pala, sakto kasi may kaklase akong matagal na interesado dito sa bahay natin. Handa siyang magbayad ng 20,000 higit pa sa market price. Nakikita ko namang hindi pa nabibenta ang bahay mo, kahit nailista na. Ngayon, siguro naman ay papayag ka na, di ba? Hindi ako papayag. Dito ako mismo nakatira. Kahit magkano, hindi ko ibibenta. Ma, ikaw mismo ang nagsabi. Nabibigyan mo kami ni Yuyu ng bagong bahay sa magandang school district. Bakit ngayon biglang nagbago ang isip mo? Si Yuyu nga, next year, magiging grade schooler na. Kaya mo bang hayaan siyang pumasok sa ordinaryong eskwelahan lang? Kayong maglolo't lola, pati kayong mga magulang ko, lahat kayo nakakatiis. Ako na nga lang ang tagalinis dito. Mayroon pa bang hindi makakatiis sa akin? Isa pa, kapag binenta natin ang bahay na to, saan mo naman ako papatuluyin? Papagalagala na lang ako sa kalsada, pakainin ng hangin? Paano mo nasabing wala kang matutuluyan? Doon ka na lang tumira sa bahay ko. Hindi naman kita palalayasin, di ba? Yung ganyang swerte, hindi ko yata kayang tanggapin. Alam ko ang sarili ko, hindi ako makikinabang sa'yo. Pati ba naman yung kwarto sa bahay mo na pinaparenta ng 3,000 piso kada buwan? Wala akong pambayad noon. Ma, bakit mo naman pinuputok ulit yan? Nagsorry na nga ako, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Noon kasi, nadala lang akong magsalita noon. Hindi ba talaga natin kayang lampasan to? Hindi naman sa ganun. Napag-isipan ko lang kasi. Bigla kong na-realize, masaya na pala akong mag-isa. Hindi ko na kailangan magmadali o mag-abala tuwing kaarawan ko, hanggang sa ni hindi makakain ng mainit-init na ulam. Nag-effort naman kayong maghanda para sa birthday ko. Ang dami niyong nabili na pagkain. Ikaw rin naman ang hindi gustong mag-imbita. Tapos, kahit anong birthday ko, lagi namang ganyan ang nangyayari, di ba? Sige ganito, tanungin naman kita ngayon. Ano ba talagang regalo ang inihanda mo para sa birthday ko? Sa lahat ng putahing inihain, alin ba doon ang paborito ko? Alin dito sa menu, ang paborito kong ulam? Ito. Dati naman hindi ka namimili ng pagkain, di ba? Ngayon, bakit ang arte mo na sa pagkain? Hindi rin kami nakapaghanda ng regalo. Kasi noon din po. Sinabi mo na huwag kaming gumastos ng kung ano-ano para sa'yo. Sige na. Umalis na kayo lahat. Huwag niyo na akong alalahanin. Simula ngayon, hindi niyo na ako kailangang dalawin. Hindi ko rin kailangan ng suporta niyo sa pagtanda ko. Ma, ano bang ginagawa mo? Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Ngayon lang talaga naintindihan. Kaya pala ayaw mo kaming dumalaw dito. Takot ka sigurong madistorbo ang bago mong pag-ibig, ano? Sabi ko na ikaw matandang babae. Bakit ang dami mong ipon? Dahil ba iyon sa matanda sa barangay na laging kasama mo sa pagkanta? May plano ka na ba talaga na ibigay itong bahay pati pensyon mo para suportahan ang matandang yun? Ma, bakit mo ako pinagsusuntok? Mula pagkabata, hindi mo pa ako kailanman pinagbuhatan ng kamay. Nga, simula noon hanggang ngayon,
Hindi nga kita kailanman sinaktan. Nagkulang ako bilang nanay, masisisi ko rin ang sarili ko. Kasi spoiled kita, kaya hindi ka marunong gumalang sa iba. Masamang lola, inaapi si mama, masamang lola. Ran. Yung bahay na binili natin, kulang pa ng 3 milyong pisong galing sa demolisyon ng bahay ng mama mo. Tiisin mo muna sandali. Ay nako, Biyenan. Ano ba naman to? Bakit mo naman ginagawa to? Napakabait ng anak mo. Pinaalis ka dito para mamuhay ng maginhawa. Kung ayaw mo magpasalamat, ayos lang. Pero bakit mo kailangang saktan ng bata? Totoo ba na may karelasyon ka na sa labas? Nahihirapan ka na ba sa amin? Tagal ko ng single, mahigit 10 taon na. Kung magka-boyfriend man ako, wala namang masama, legal at tama iyon. At hindi mo rin karapatan bilang outsider na makialam dito. Tungkol naman sa magpasarap ng buhay di. Hindi ko kayang ganun. Tingnan mo naman. Alam mo namang mahina ang kalusugan mo. Baka hindi mo kayanin to. CJ, tama ako, di ba? Ngayon, idiretso na natin tong usapan. Kung gusto mo ng relasyon sa pagtanda, hindi ako tutol. Pero, yung bahay, dapat ilipat mo sa pangalan ko. Kung ayaw mo, ibenta mo na lang. Ibigay mo lahat ng pera sa akin. Alisin mo lahat ng pag-aari mo rito. Kung hindi mo gagawin yon, huwag kang umasang aalagaan pa kita pagtanda mo. Aalis na lang ako rito nang walang anumang pag-aari. Huwag mong kalimutan, yang bahay, hindi galing sa murang pera ng pamilya mo. Yan ay nakuha ko sa loon ng kumpanya ko. Ako mismo ang nagbayad at nagloon yan. Sino ba talaga ang may utang na loob dito? Kung alam ko lang na ganyan ka, sobrang makasarili. Lalo na at wala kang pakialam sa buhay ng anak mo. Lahat ng bagay pinoproblema mo at inaabangan mong makinabang. Matagal na sana akong sumama sa tatay ko. Hindi ko talaga dapat. Ipinaglaban ang kustodiya mo noon. Kung alam ko lang na isa kang walang utang na loob, dapat pinabayaan na lang kitang. Dalhin ng nanay mong mahirap, sa probinsya ng lola mo. Pagkatapos ng high school, magtatrabaho ka agad sa pabrika. Sa edad na 18 mag-aasawa ka na at magkakaanak. Fang Yakin. Simula't simula pa lang kung nagsisisi kang kinuha mo ako. Bakit mo pa ako isinilang? Ngayon ayaw mo na akong alagaan. Kapag tumanda ka ba, isasampa mo ako ng kaso. Para ako pa ang mag-alaga sa'yo para sa pagtanda mo? Sinasabi ko sa'yo, Fang Yakin, walang ganong kagandang bagay sa mundo. CJ. Biyenan, nandito ka ngayon. Pwede mo ba akong gawing saksi na mula ngayon, ang anak kong si Shingsan, wala nang kinalaman kay Fang Yueran. Hindi mo na kailangan akong alagaan pag tumanda ako. Ayos, putulin na lang natin ang relasyon na to. Masamang lola. Ma, susubukan kong kausapin siya. Ito ang anak na inalagaan ko, ng mahigit 20 taon. Nakakatawa talaga. Hello. Attorney Zhang, magandang araw. Gusto ko sanang ipakiusap sa'yo na tulungan mo ako sa 2 bagay. Una, yung anak kong babae ay nagpadala sa akin ng pahayag ng pagputol ng ugnayan. Gusto ko sanang ipagawa mo base sa pahayag na yon. Isang formal na kasunduan na may bisa sa batas para tuluyan naming maputol ang aming relasyon. Pangalawa, gusto ko ring magpagawa ng testamento. Kapag dumating na yung araw, nais kong lahat ng ari-arian ko, kabilang na yung bahay, ipon. At pati na rin yung retirement fund ko, lahat ipamigay sa mga batang nangangailangan sa mga bulubundukin, sa mga charity organizations. Salamat. Simula ngayon, putol na ang relasyon namin ni Fang Yakin bilang mag-ina. Wala nang komunikasyon. Ano mang mangyari sa kanya, magkasakit, tumanda, o mamatay, wala na akong kinalaman. Fang Yueran. Birthday ng biyenan mo, yung 10,000 na yon. Binibigyan pa kita ng huling araw ngayon. Kung hindi, agad akong kukontak ng abogado. Magpapadala ng demand letter. Grebe, binanggit pa niya sa akin yung tungkol sa 10,000 piso na yun. Sabi mo, hindi ba siya parang nababaliw na talaga? Mula bata hanggang ngayon, puro tungkol sa pera ang iniisip niya kapag ako ang kausap. Tama na, huwag ka nang magdrama. Sobra ka lang talagang nagpadala sa emosyon mo. Kaya nainis ng sobra si mama sa'yo. Nagmatigas ka pang makipagputulan ng relasyon sa kanya. Hindi naman. Ang pinakaimportante ngayon para sa atin ay makuha natin yung pera mula sa lumanyang bahay. Kasi kung hindi, paano pa natin mababayaran ang bahay na to? Lubog pa rin tayo sa utang. Ngayon, ano na gagawin natin? Hayaan na lang siguro, kahit paano, nanay mo pa rin siya. Hindi naman niya magagawang maging ganoon kagrabe. Bukas na lang, ako na magdadala ng pera sa kanya. Kapag humupa na galit niya, saka natin siya kausapin ulit. Sobrang makasarili na, parang matandang bruha pa. Sana, mag-isa na lang siya habang buhay.
Ang nanay ko, puro pera lang ang mahalaga sa kanya. Wala siyang pakialam sa damdamin ng sariling anak. Napakaliit ng inabot mong pulang sober, tapos ikaw pa ang naninira sa sariling nanay. Gusto mo pa, si mama na rin ang magbayad ng loan sa bahay. Bilang anak, sobrang ingrata mo naman. Si mama na ang nag-abono ng pera. Siya pa rin ang libre mong yaya. Sa huli, siya pa ang tinawag mong sakim. Kung ako siguro, ako rin, mapuputol na ng tuluyan ang relasyon. Tingnan mo ang chat history. Makikita mo kung sino talaga ang nagsisinungaling. Hindi marunong magpasalamat ang anak na to. Yoyo. Mama, Ma. Bakit hindi pa nahugasan yung mga gulay na binili ko kaninang umaga? Itong mga laruan ni Yoyo. Hindi rin naman naayos. Yueran. Napilay yung balakang ko kahapon. Ang sakit talaga. Hindi ko na talaga kayang gumalaw. Si Yoyo din, hindi nakikinig. Hindi ko na siya kayang disiplinahin. Mahina na ang katawan ng mama mo. Paano pa siya magkakaroon ng oras sa gawaing bahay at pag-aalaga kay Yoyo? Zangjay, nagbabayad ako sa'yo para saan ba? Para lang mag-cellphone ka rito. MS, Fang. Sabi ni tita masakit daw ang likod niya. Kaya ako ang pinagbantay kay Yoyo. Si Yoyo nga, ayaw makinig. Hindi ko na talaga magawang magluto ng sabay. Love, kung wala ang dinadagdag ng mama mo, mapuputol na yung pambayad natin sa bahay. Idagdag mo pa yung bayad sa kasambahay. Mahigit 8,000 na isang buwan. May hulog pa sa kotse, pati tuition ni Yoyo. Hindi ko na talaga kaya. Miss Fang, ang balanse ng bagong bahay mo. Lampas kalahating buwan ng overdue. Kailangan naming ipa-freeze ang bahay mo. Ayon sa batas. Ano, makakahanap talaga ako ng pera. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Nakikiusap ako, ilang araw pa sana. Kung palalayasin mo ako ngayon, saan naman titira ang buong pamilya namin? Sige na nga, bigyan pa kita ng ilang araw. Pero kung di mo pa rin mabayaran ang natitirang balanse, tiyak na ipapa-auction ng bangko ang bahay mo. Bakit naman sa panahong, ito pa ako nabuntis? Yuyu, tingnan mo dito. Sino ako? Tutu, pagkakaroon na naman tayo ng isa pang anak. Ang saya nito. Yueran. Hindi ko sinasabi ito para saktan ka. Pero ang pamilya natin sobrang stress na. Ngayon malapit na mabenta ng korte yung bahay natin. Halos wala na tayong matitirhan. Mas mabuti siguro kung huwag muna nating ituloy ang pangalawang anak. Ma, paano mo nasabi yan? Anak niyo rin to, apo niyo rin si Hawan. Ma, dahil nandito na ang batang to, ibig sabihin may dahilan kung bakit siya dumating. Hindi pwedeng basta na lang natin siyang itatakwil. Kaya natin to kung magsisikap tayong dalawa. Na naman, paano kung lalaki pala? Anak pa rin yan ang pamilya Lauchen natin. Kailangan natin siyang panatilihin. Kung gusto mo talagang itira siya, patawag mo dito. Ang mura mong nanay, pati na rin ang nakuha nilang bayad sa relokasyon, para pambili ng kulang pa nating bayad dito. Kung hindi, saan tayo matutulog kundi sa kalsada? kapag nagkaroon na ako ng kapatid, hindi na ako mamahalin ni Papa at Mama. Hindi na rin ako mamahalin ni Lolo at Lola. Yuyu, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal ka ni Papa at Mama habang buhay. Hindi ako naniniwala. Ayokong magkaroon ng kapatid. Ayos ka lang ba? Ang sakit ng tiyan ko. Dumudugo ako.
Hello. Miss Fang, hindi na iligtas ang anak mo. Pakisuyo, maghinay-hinay ka muna. Magpahinga ka ng maayos, ha? Anak ko, Kasalanan talaga ni Yuyu, yung pangatlong anak na yun. Pati ikaw. Talagang pinilit mo pang magkaanak ng una. Ayan tuloy. Pati yung mga binti ko, naputol na. Tapos pati anak mo, wala na. Sobrang nakakainis. Ranan, sinasabi ko lang sa'yo. honey, wala na yung anak natin. Teka lang, Yueran, bigla akong nakarinig ng balita ngayon. Yung demolition payment ng lumang bahay ng nanay mo, lumabas na. Nakuha na niya yung 3 milyon. Miss Fang, yung bahay nyo ay nasa mismong sentro ng lumang distrito. Batay sa demolition policy namin, ang makukuha mong kabayaran ay isang 70 SQM na maliit na unit, pati na 3 milyong demolition payment. Tingnan mo muna kung ayos ba sa'yo? Pwede, walang problema. Pakisay na lang po dito, ha? Salamat po, ha. Yung mga susunod na proseso, aasikasuhin namin agad para sa inyo. Sige po. 3 milyon. Nakuha niya talaga. Kung makukuha natin ang 3 milyon na to. Para na sa bagong bahay natin, mababayaran na natin lahat ng natitirang balanse. Ganito, hindi na mabebenta ang bahay natin sa auction. Hinaan mo ang boses mo. Naghanap na ng abogado ang nanay mo, na ipabatid na ang mga ari-arian, pati pirma sa pagpapatigil ng relasyon. Kapag lumapit ka sa kanya ngayon, hawak ka lang niya sa leg, ni singkong duling wala kang makukuha. Ano nang gagawin natin ngayon? Ay, may naisip naman akong paraan. Pekin si San. Paano naman gagawin yung peking si San? Magpanggap ka na lang na nadelikado ka sa panganak, at hindi ka naisalba habang dumudugo ka ng todo. Tatawag ako ngayon sa nanay mo at sasabihin kong patay ka na. Kahit gaano siya kabilis magalit, o gaano siya katigas ang puso, ina mo pa rin siya. Kapag narinig niya ang balita na yon, siguradong pupunta siya sa ospital para makita ka. Pagdating ng oras na yon, magpe-perform tayo ng isang drama. Sabihin mo na, ang tanging hindi mo mapakawalan, ay si Yuyu. Sana, alang-alang kay Yuyu. Gamitin ang pera sa kompensasyon, para makabili ng isang bahay malapit sa school. Kailangan pa ring may maaalala, di ba? Sige, gawin natin kung ano ang sinabi mo. Ma. Si Yueran ay nahirapan sa panganganak at sobrang dumugo. Hindi siya nailigtas ng mga doktor. Kaka-notify lang ngayon. Kakapunta lang dito ng doktor at sinabi sa amin. Anong ospital to? Sa City Central People's Hospital. Napala ma, bago umalis si Yueran, paulit-ulit niyang binabanggit ka. Sabi niya, pasensya na raw siya sa'yo. Dali, pumunta ka na agad dito sa ospital. Ihatid mo na siya sa huling pagkakataon. CJ. Kakakuha ko lang ng bayad sa relokasyon, tapos may nangyaring ganito. Fang Yueran. Gusto ko talagang makita. Ano na namang kalokohan ang ginagawa mo ngayon? Kayo po ba ang ina ni Fang Yueran? Nakikiramay po kami. Nakikiramay po kami. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Magising ka naman, Yueran. Ganon ka na lang umalis. Paano na si Yuyu ngayon? Lola, Balay. Tingnan mo itong batang ito. Kakamatay lang ng nanay niya. Paano na siya ngayon? Bago umalis si Yueran, sinabi pa niya. Nasa buong buhay niya, pinaka nagkasala siya sa iyo. Kung pwede lang ulitin ang lahat. Sisiguraduhin daw niyang maalagan at mapapahalagahan ka niya ng tama. Ikaw talaga ang pinaka-inagrabyado ko. Kung pwede lang balikan ang lahat. Siguradong igagalang at aalagaan ka niya ng mabuti. Ma, ito po ang death certificate ni Yueran. Pakicheck niyo po. Tingnan niyo po ang petsa sa death certificate na ito, pati na rin ang sulat kamay. Parehong may mali. Tama nga, may tinatago talaga. Ma, bago umalis si Yueran, ang pinakaalala niya ay si Yuyu. Magka-graduate na si Yuyu sa kindergarten at papasok ng elementarya. Ang kulang na lang ay isang bahay sa loob ng school district. Tingnan niyo po. Baka pwedeng gamitin niyo ang pera niyo mula sa demolisyon. Para mabilhan si Yuyu ng bahay sa loob ng school district. Para matupad din ang huling hiling ni Yueran.
Umalis na si Yueren. Bilang nanay ang sakit din sa puso ko. Pero, kailangan talagang makarating ang tao sa huling hantungan. Hindi rin pwedeng palaging nandito lang sa ospital. Kumare. Gusto rin naming may hatid agad si Yuren sa kanyang huling hantungan. Pero ang mga susunod na gagawin, kayo pa rin ang magdedesisyon. CJ, tatawagan ko na ngayon ang punerarya. Para dalhin doon si Yueren at ipalibing. Para matahimik na rin agad siya. Ma. Paano po naman yun? Kakapanaw pa lang ni Yueren, dapat lang siguro na, samahan pa namin si Yueren kahit kaunti. Tama, kumare. Maghintay-hintay muna tayo. Mga kamag-anak din sa bahay. Hindi pa nila alam. Hindi na kailangan abalahin pa ang mga kamag-anak. Kung pupunta man sila, lalo lang tayong malulungkot. Si Yueren nga noong buhay pa siya, pinakaayaw niya ng abala sa iba. Sundin na lang natin ang gusto niya, gawing simple lang ang lahat. Tungkol naman kay Yuyu. Ang bata pa ng anak niya. Ayaw din niya sigurong makita na ganito ang nangyayari sa mama niya. Huwag kang matakot. Aasikasuhin ko ang lahat. Hindi ako papayag na mamatay ka talaga. Ayan, kakausapin ko na ngayon ang punerarya. Ay, balay. May ilang salita si Yuyu. Gusto niyang sabihin kay Lola. Yuyu. Lola, ayokong si Mama agad na masunog ng ganun kabilis. Gusto ko pang makita siya ulit. Yuyu. Si mama ay pupunta na sa langit para magpahinga. Pagkatapos niyang makremate, magiging bituin siya, at titingnan kanya mula sa langit. Mama. Maaari po bang huwag na kayong maging matigas ang ulo? Nakausap ko na ang punerarya. Cremation. Bago siya i-cremate, dapat naman natin siyang samahan, si Yueren. Ako na ang mag-asikaso ng mga papeles. Hintayin mo na lang ako sa kwarto ng ospital. Hello, Lauzeu. Kamusta ang mga paghahanda mo dyan? Ate Yekin, ayos na ang lahat dito. Hinihintay na lang namin sila dumating. CJ. Manong, pasensya ka na talaga. Mamaya, pag pinuntahan mo na siya sa cremation, dahan-dahan lang sana. Huwag kang mag-alala. Sundin naman namin ang patakaran dito. Sumama kayo sa akin. Magrehistro muna tayo. Manong, tatanggapin niyo po sana muna itong kaunting abot namin. Mamaya sa cremation, huwag niyong totohanin ang pagsunog. Gamitin niyo na lang po yung mga special effect na ilaw. Naiintindihan ko na. Dito po kayo, sumunod kayo sa akin. Ma, kausapin niyo nga muna si Yueren. Ito na yung huling pagkakataon niyo magkita. Fang Yueren. Kung may konsensya ka, tigilan mo na yung pagpapanggap. Huwag mo nang sunugin, buhay pa ako. Chen mo, sinusubukan mo ba talaga akong ipahama? Totoo talagang mainit sa loob nun. Hindi iyon special effects na ilaw lang. Imposible naman. Binigyan ko siya ng pera. Para gamitin yung special effects na ilaw. Ate Yekin, ayon sa sinabi nyo, hindi nila binuksan yung special effects. Puro mainit na talagang pang-init ang ginamit doon. Fang Yueren. Para sa pera, grabe ka. Lahat ng bagay kaya mong gawin. Pati ang magpanggap na patay. Nagagawa mo pa. Ma, mali po ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat ginamit ang kunwari kong pagkapatay para lokohin kayo tungkol sa pera ng relokasyon. Hindi ko rin dapat paulit-ulit hiningian kayo ng pera. Hindi ko rin dapat naging walang utang na loob sa inyo. Noong inalagaan nyo si Yuyu, tumulong sa pagbabayad ng housing loan. Nagbigay pa kayo ng pambayad sa mga gastusin dito sa bahay. Lahat po yan talagang nasa puso ko. Ma, nasilaw lang po talaga ako. Kaya ko nagawa sa inyo to. Ma,
Mula ngayon, hinding-hindi na po kami magpapakwari o gagawa ng kalokohan sa inyo. Pakiusap po, bawiin nyo na ang kasulatan na nagpaputol ng relasyon natin. Ha? Madam, inang ng manugang. Alam na po ni Yueran ang pagkakamali niya. Pakiusap na patawarin niyo siya sa pagkakataong ito. Dahil po kay Yuyu. Tingnan niyo, ang bata napakabata pa. Ibigay niyo na lang po yung pera ng relokasyon sa kanya. Para mabilhan niya ng school zone na bahay si Yuyu. Sa susunod, talagang magpapakabait at magiging maalaga sila sa inyo. Opo, tama po. Patawarin ka. Noong una, sa group chat ng pamilya natin, pinagkalat mo na sa Kim ako sa pera. Sa mga post mo, binibigyan mo ng patutsada ako. Nung birthday ko, nagpadala ka ng red envelope na 18 at 8 lang ang laman. Ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. Nakalimutan mo na ba lahat ng yon? Ma, mali ako. Totoong alam ko na ang pagkakamali ko. Alam ko noon, ang dami kong pagkakamaling nagawa. Huwag mo naman akong talikuran. Papangako ko sa'yo mula ngayon, maglalaba't magluluto ako para sa'yo. Aalagaan kita habang nabubuhay ka. Kahit ano pa ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, wag mo akong talikuran. Wag mong pabayaan si Uyu. Ma, wala namang kasalanan si Uyu. Pero kayo ang mga magulang niya. Responsibilidad niyo iyon, hindi sa akin. Tungkol naman sa pambayad ng relokasyon, naipasa ko na sa notaryo. Kapag pumanaw na ako, I do-donate ko yon para sa mga batang nangangailangan sa mga liblib na probinsya. Wala kayong makukuhang kahit isang sentimo. Epektibo na ang kasunduan ng pagputol ng relasyon. Simula ngayon, wala na tayong kaugnayan sa isa't isa. Bahala na kayong ayusin ang buhay niyo. Huwag kang umalis, alam ko na ang mali ko. Talagang nagkamali ako. Ma! Papapasukin mo ako. Bahay ko to. Nasamsam na itong bahay ng korte. Ipinaghahanda na ito para ibenta sa auction. Hindi na ito bahay mo. Hindi totoo yan. Ito pa rin ang bahay ko. Hayaan mong makapasok ako. Bahay ko to. Bahay ko to, bahay ko. Yueran, Gusto ko si Lola. Siya lahat, siya ang dahilan. Ma! Ang bawat landas ay pinipili talaga ng bawat isa. Fang Yueren. Kung hindi ka sana naging makasarili noon, at mas nagpasalamat ka. Ngayon, hindi sana ganito ang kinakalagyan mo. Ma! Ma! Nagkamali ako. Talaga pong nagkamali ako. Ma!